City kaninang madaling araw. Ang aktwal na rescue na kunan ng ABS-CBN News Team. Nagpapatrol Nico Bawa. Wala. Namimilipit pa sa sakit ang driver na si Danny Sabido matapos bumanggami na neho niyang Toyota Corolla sa isang truck sa West Service Road sa Parañaque alas 4 na madaling araw. Sa pagkawasak ng kotse, naipit ang kanyang binti sa ilalim ng manibela. Tagtad naman ng sugat ang kanyang kasamang si Will Caliboso. Lumabas na ng sasakyan si Caliboso matapos ang sunduin ng kanyang umanong kaopisina na tumangging magpa-interview. Kumagano kayo po yung itong mga biktima? Oo, Bagamat na paramedics, wala silang gamit para mailabas si Sabido sa kotse. Nang dumating ang Makati Rescue Team, ginamit nila ang kanilang hydraulic ram para itulak ang nayuping bahagi ng manibela. Spot. Matapos ilagay sa stretcher si Sabido, agad siyang tinakbo sa ospital. Good, Nauna rito, pabiyahe ng Batangas ang truck na dala ni Larry Blanca nang masalubong nito ang gumigewang-gewang umanong kotse mula sa opposite lane. Talagang ang lakas ng busoy na ko para magising sila. Akala ko inaantok lang. Kumanon siya. Tama na yung sa gulong ko. Ayon sa driver ng truck, bagamat naiwasan nila ang isang head-on collision, tumama pa rin ang kotse dito sa likuran na gulong ng truck. Bumangga ang truck sa poste ng ilaw na ito habang umikot-ikot muna ang kotse bago tumigil. Ayon sa pulisya, inamin sa kanila na mga biktima na sundalo sila at galing sa BFOs Parañaque. Hindi rin daw nila alam kung paano nangyari ang aksidente. Ayaw pa magsalita eh. Ayaw magsalita. Basta galing lang daw sila sa inuman. Kasalukuyang nasa Air Force Hospital ang dalawa. Dinetain muna sa traffic police si Blanca habang iniimbestigahan pa ang kaso. Nico Bawa, Patrol ng Pilipino. 2 beses na hit and run ang isang lalaking tumatawid sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kaninang madaling araw. Mabuti na lang at nakaligtas siya. Exclusive nagpapatrol Jenny Reyes. Tila tinamaan ng malas ang lalaking itong humandusay sa kabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City kaninang madaling araw. 2 beses kasing nasagasaan na tinakbuhan si Johnny Borromeo nang walang takot niyang tawirin ng highway. Lasing pa umano ang biktima noon. Una na siyang nabangga ng isang gray na Toyota Innova na agad humarurot palayo. Pero hindi pa man siya nakakabangon. Nasagasaan pa siya ng single na motor, nakahilata na, naagip pa. Hindi rin siya tinulungan ng driver ng motor at agad ring tumakas. Sa magkasunod na pagkabangga ay maswerte pa rin daw si Borromeo at nakaligtas siya. Sa bilis ng takbo ng mga sasakyan dito sa Commonwealth Avenue ay matagal nang ipinagbawal ang pagtawid sa kalsada at sa halip ay nagtayo na lang ng mga footbridge. Pero ang matitigas ang ulong pedestrian, tuloy sa pakikipagpatintero sa mga sasakyan. Halinhinan sa pagtawid ang mga tao sa itinuturing na isa sa mga pinakadelikadong kalsada sa Pilipinas. Ang iba, sa ilalim pa mismo ng footbridge tumatawid. Kaya naman mas makabubuti raw ang paglalagay ng matataas na harang sa Center Island para wala nang makadaang pedestrian. Jenny Reyes, Patrol ng Pilipino. Binabantayan po ng mga pulis sa mga eskwelahan ngayong pasukan. Ayon kasi sa mga pulis, Karen, muling nagiging aktibo raw ang mga pusher na ang target ay mga estudyante. At eto nga, Julius, may naaresto ng Chinese national at 2 pang drug suspects na nagtutulak sa mga estudyante. Ang nahuli sa kanila, 12 million pesos na halaga ng shabu. Nagpapatrol si Casa Belgas. Kasabay ng pagbabantay sa seguridad ng mga estudyante sa pasukan, pinaigting din ang kampanya ng pulisya laban sa illegal na droga. Mga kabataan pa rin daw kasi ang target ng mga drug pushers. Ang unang target nila, mga eskwelahang may kaya ang mga mag-aaral. Sila ang may kakayahang bumili ng droga, lalo na ang shabu, na ipinagbibili ng 6,000 pesos kada gramo mula sa dating 3,000 pesos kada gramo. There is now a scarcity in the supply of shabu. Meron din tayo mga listahan dyan kung sinasabi natin kasi na may crime-prone areas. Meron din tayong drug-prone areas. Dahil sa pinaigting na kampanya, timbog sa isang buy-bust operation sa Binondo ang Chinese national na si John Hu alias Andy at 2 niyang kasamahan. Nahulihan sila ng 2.3 kilos na high-grade shabu na halagang 12 million pesos. Isang buwan minonitor ang kilos ni Wu dahil sa pagkakalat sa Metro Manila ng illegal na droga, lalo na sa mga estudyante. Tinago pa rin natin ito dahil gusto natin makatiyak na yung follow-up operation
will yield another positive result. Sa Malabo naman, arestado ang dalawang babae dahil nahulihan ng droga. 2 sachet ng shabu ang nakuha kina Lilian Angeles at pamangkin nitong si Aiza. Kilalang pusher daw ang dalawa sa Potrero, Malabon, kaya tinarget sila ng operasyon ng PIDEA. Gasabelgas, Patrol ng Pilipino. Sinamantala ng maraming mamimili ang murang bilihin sa food caravan ng Department of Trade and Industry sa Quezon City kanina. Bukod kasi sa mga pagkain, may murang school uniforms din. Nagpapatrol Zen Hernandez. Dahil hanap ng lahat ay mas murang bilihin, maraming nagpunta sa food caravan ng DTI sa Quezon City Hall kanina. Mas mababa ng kalahati ang benta ng mga gulay, prutas at iba pang pagkain na galing pang Ilocos, Cagayan, Central Luzon at Cordillera. Nag-break lang kami para bumili ng gulay. At saka mga prutas. Siyempre may mas mura at saka fresh. Ang gulay galing Benguet, bagsak presyo. Ang repolyo na 40 pesos ang kilo sa palengke, 15 pesos lang dito. Ang Baguio beans na mahigit 50 pesos, mabibili ng 25 pesos. Maging bangus galing Dagupan na 100 kilo sa mga pamilihan, 60 lang. Ang mga prutas galing Tarlac tulad ng papaya, 15 pesos lang imbes na 40. Pati itong mga manggang galing Zambales, murang-mura din. Yung ibinibenta po na retail na 60, 40 lang po namin ibinibigay. Up to 20 pesos kanina po, meron, pero ubus na. The reason na mura po ito, tinanggal po natin yung biyahero. So, yung DTI po ang nag-fund ng kanilang transportation and logistics. May mga tinda ring gamit pang eskwela tulad ng uniform. Pumili nga ako ng uniform 50 lang bawat isa. Di mas mura, di ba? May tindang pagkain din na kadalas ay dinarayo pa sa mga probinsya. Hanggang alas 8 lang ng gabi itong food caravan ng DTI dito sa Quezon City Hall, pero hindi raw dito nagtatapos ito dahil iikot ito sa iba pang lungsod ng Metro Manila. Pupunta sa Pateros ang food caravan sa May 29 at sa Luneta sa Maynila sa June 12, Independence Day. May mga diskwento caravan din ang DTI tuwing 15 at 30 kada buwan. Maaaring tumawag sa DTI hotline at tignan ang website para malaman ang schedule ng caravan. Zen Hernandez, Patrol ng Pilipino. Nagpapatulong na ngayon si Manila MTC Judge George Loredo kay Pangulong Arroyo matapos sabihing pinipressure siya ng palasyo na magbitiw sa kasong perjury ni ZTE-NBN whistleblower June Lozada. Humingi rin ng paumanhin si Loredo sa publiko sa ilang mga salitang binitawan niya sa panayam ng ABS-CBN kamakailan. Nagpapatrol Mariton Pacheco. Ilang araw matapos sabihing pressure siya ng Malacanang na mag-inhibit sa kasong perjury ni ZTE-NBN witness June Lozada, nagpapatulong na si Manila MTC Judge George Loredo kay Pangulong Arroyo. Sa kanyang sulat sa Pangulo, pinuri ni Loredo ang pagtalaga kay Manny Pacquiao bilang Ambassador of Peace. Inamin niyang hirap siyang pagbatiin si dating Secretary Mike Defensor na nagkaso kay Lozada, kaya baka raw pwedeng tulungan siyang mapadala si Pacquiao sa pre-trial ng kaso sa korte niya. Pagkakataon daw ito ng Pangulo na patunayang hindi siya at ang unang Ginoo ang nasa likod ng kaso laban kay Lozada. Napailing na lang si Justice Secretary Raul Gonzales nang marinig ito. Dumalo siya sa victory party ni Pacman kagabi at di raw nila pinag-usapan ang panawagan ni Loredo. The Supreme Court should take judicial cognizance of the antics of this judge. Naglabas din ng public apology si Judge Loredo kung saan pinadalhan ng kopya ang Korte Suprema. Nagsorry siya sa paggamit ng ilang matatapang na salita sa naging panayam niya sa ABS-CBN kamakailan. Binalikan ng ABS-CBN si Judge Loredo pero pinagbawalan na raw siyang magsalita ng Korte Suprema.